hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, syempre magandang balita to. At tiyak na matutuwa tayo. Pero habang tayo ay natutuwa, merong magagalit. Kasi merong naiinggit. Kasi alam nyo naman no, na pinautot nila yung issue patungkol sa BICAM blank papers kuno. Which is, yung aims nun, 'di ba, para sirain yung reputation ni PBBM, i-character assassinate, i-demolish yung kanyang pagkatao. Kasi nasasangkot nga sa controversial issue itong si Sara Duterte patungkol sa korupsyon. Nababrand na yung pangalan nila patungkol sa korupsyon. So ngayon, ang gusto nilang mangyari, mailipat kay PBBM yung koronang corruptionist itong taong ito. So that kinreate nila yung issue patungkol dun sa BICAM. Pero if you will look sa website ng Department of Budget and Management, makikita nyo na walang blankong papeles doon. So, ano yung punto natin dito? May mga iilang aspirant senador, 'di ba, na pinapalaki, inuututan yung issue na yan. Kagaya ni Vic Rodriguez, 'di ba? So, para umingay ang kanyang pangalan, nag-file siya. Oo, nag-file itong si Attorney Vic Rodriguez kung ano pa man ang i-file niya at ipinapatawag itong si PBBM, which is, ano yung kinalaman doon ni President Bongbong Marcos? Yung sa BICAM report, kabi po yun ng mga kongresista nang nandoon sa House. 'Di ba? So, walang kinalaman doon yung presidente. Pero despite na kahit ganon yung issue ipinukol nila, still, tingnan ninyo. 'Di ba? Iyak malala na naman sila mga minamahal. O, basahin natin. Sabi dito, Marcos admin bets still dominate 2025 Senate race. So, sa madaling sabi, yung 8 po, mga minamahal, binilang ko dito almost 8 na mga aspirant candidate senatorial slate na nandoon sa bagong Pilipinas ni President Bongbong Marcos ay nagdo-dominate, nangunguna sa survey. Sa madaling sabi, mga minamahal, yung mga pinili ni PBBM ay pinipili din ng mamamayang Pilipino. So ngayon, kala ko ba ang sabi ninyo, sawa na yung taong bayan, gigil na yung taong bayan, ayaw na sa inyo? Pero nagtataka ako. Kasi kung ayaw ng taong bayan, 'di ba, kay PBBM, dapat sana yung nasa senatorial race niya, 'di ba, yung mga aspirant candidate ng bagong Pilipinas, dapat sana hindi nakakapasok yun sa Magic 12. Kaso mga minamahal, sobrang dami, 8. Doon nga sa PDP, halos parang si Bongo nga lang ata yung makakapasok Suntok sa buwan pa itong si Bato de la Rosa. Alright. Sino yung mga names na nandito? Nandyan si Erwin Tulfo, nangunguna, rank 1. Maganda yan, mga minamahal, may Tulfo. Bakit? Anong kinagandahan ng Tulfo? Pag na-proceed, yung impeachment after ng midterm election, imagine nyo imposibleng hindi bumoto ng yes yan. Kasi magbe-benefits si Rafi. Diba? Pag tumakbong presidente, kasi sino ba yung di umano'y malakas na kalaban? Diba? Itong si Sara Duterte. Wala, fresh pa si Sara Duterte kaya mataas yung survey. Pero makikita ninyo na point lang yung lamang. Diba? Point lang yung lamang ni Sara dito kay Rafi. So kung ma-impeach itong si Sara Duterte, magbe-benefits itong si Rafi Tulfo kung sakaling tatakbo sa 2028. So I think boboto ng yes to itong si Erwin at itong si Ben once na makapasok to sa 2020 after ng midterm election. Nagigets ninyo? So iboto niyo yan. Alam natin yan. Si Kiko, iboto nyo yan. Alam natin yan. Si Bam, iboto nyo yan. Alam na natin yan. Subok na nangunguna si Erwin Tulfo, which is nasa slate din niya ni PBBM. Si Tito Soto, nasa slate din niya ni President Bongbong Marcos with 31%. Diba? Angas, ang galing. Si Lito Lapid ng NPC. Si Bongo, mukhang si Bongo lang talaga yung makakapasok
mukha lang naman na makakapasok dito sa sa candidate ni former President Duterte. Mukhang siya lang yung aking naamoy, aking nakikita, may possible chances. Pero yan si Rodante Marcoleta, si Hinlo, si Bundok, 'di ba, si Lambino. Mukhang malabo mga minamahal sa slate ni Sara ni former President Duterte. Ang mukhang makakapasok lang talaga diyan, I think it's either itong si Bongo tapos suntok sa buwan itong si Bato. 'Di ba kasi sumikat sila nang dahil kay Digong. Kaya ngayon wala na si Digong, laos na yung pangalan niya 'di ba? So, sumunod dyan, si Ping Lacson, nasa slate din niya ni PBBM. Si Ben Tulfo, wala man sa slate ni PBBM, pero I think pag nanalo to, mag-yes yan kung sakaling gumulong yung impeachment. Sumunod si Cayetano, kay PBBM din yan. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng nasa slate ni PBBM, iboto ninyo. Kasi ang iba dyan, ahas, katulad ni Tolentino. Diba? Katulad ni Lito Lapid. Mga ahas yan. Amoy na natin yan. Bumoto naman sana kayo ng may alam. Instead of Lito Lapid, wala, sikat Yeah. Sikat si Tito Mulapid. Kaya mayroong lugar sa politika. Si Manny Pacquiao, yes, iboto niyan si Manny. Yes na ako kay Manny. Kay Binay, 50-50. Pero nasa slate niya ni PBBM. Si De La Rosa, huwag niyong iboto yan. Si Bong Revilla, 50-50 tayo dyan. Si Willie Revillame, 50-50. Ay, hindi. No to Willie Revillame. Ano yan? Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng 5,000 yan. Hindi naman ganun yung trabaho ng senador Diba? Tapos si Kiko Panginilan. Si Kiko, okay, iboto na niya yan. So, nalaglag ngayon si Amy Marcos, si Camille Villar. Yan. Si Doc Willie Ong, umaakyat na. Mga minamahal yung kanyang pangalan. Pero mapapansin ninyo, ito pakita ko sa inyo. Yan. Di ba nakikita niyo yung mga mukha na yan? Di ba to? Ni Jimmy Bundok, yung sikat na, si Hinlo, sino pa ba? Si Marcoleta, si Bato de la Rosa, si Lambino. Hindi makakapasok. I think si si Bongo lang. Si Bongo kasi matindi din yung strategy. Less talk, less mistake. Tama nga naman. Ang ginagawa niya, kahit may issue siya, hindi niya pinapansin. Hindi niya pinapansin. Totoo yun. Tapos, magpo-post sa Facebook. Kahit kumakain, live. Kahit saan pumunta, naka-live. Ginagamit niya yung strategy ng social media. Napakaangas, napakatindi. Diba? Baka yan? Baka Bongo yan, di ba? Maangas. Pero anyway, yung punto lang natin dito, kasi di ba, kahit ano yung pinapautot nilang issue na magnanakaw si PBBM, yung corruption na inililink kay President Bongbong Marcos, still tingnan nyo, nagdo-dominates pa din yung kanyang pangalan. Di ba? Kung hindi gusto ng taong bayan, si PBBM, dapat magre-reflect din yan sa mga senador na napipili niya. Nagigets niyo yung punto natin, mga minamahal. Kaso hindi Diba? Nakikita niyo naman na yung mga senatorial slate ni PBBM is still tinatangkilik ng mamamayang Pilipino. So meaning, mahal ng taong bayan itong si President Bongbong Marcos. Nagigets ninyo? Diba? Mahilig kasi sa yung campaign strategy ni na former President Duterte, yung traditional, alam niyo yun, yung maninira ka para umangat yung pangalan mo, which is, hindi na po uso yan ngayon. Ang uso ngayon, background research sa mga nagawa ninyo. Etong si Bato de la Rosa, may nagawa ba? Wala. Pulpul pa nga Diba? Lugi pa tayo kay Bato de la Rosa. So, tinitingnan dyan, yung background mo. Kasi, mostly ng mga voters ngayon, kabataan, millennials. Diba? Anong sabi? Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya nagtataka ako Nung naging Department of Education Secretary itong si Sara Duterte, ang nangyayari mga minamahal, hindi niya binibigyan ng good quality of kind of education itong mga students. Bara-bara lang. Bakit? Kasi gusto nilang manatili yung mga estudyante na nakupal. Pulpul. Di ba walang alam?
Ba't gusto nilang manatiling walang alam para sila lang yung nag-rule? Gets ninyo? Yun. Gusto nilang bobo yung mga Pilipino, bobo yung mga voters. Bakit? Kasi para nauuto nila eh. 'Di ba? Alright, mga minamahal yun po. Anyway, pahingi lang po ako ng likes, comments, and shares. Don't forget to click the subscribe. Subscribe nyo tong channel natin para dumami po tayo. Hit the notification bell and like and share. Alright? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. By the way, madami nagtatanong, ba't daw naka-sunglasses pa tayo? Nagpalagay kasi si Mima ng fats sa mata, pero still, okay na siya, medyo maga pa lang ng slight. Hindi ko pa siya pwedeng itanggalin kasi dito nagye-yellowish pa. Ng slight na lang din naman, oh. Diba, namamaga pa, nakikita nyo, nag-i-slide pa siya namamaga. So, pasensya na ha. Mga minamahal, pasensya na. Ingat mga kababayan.